Okay, mga sangkay, pag-usapan po natin itong bad news ngayon, no? Tungkol po kay Tatay Digong, ang ating former president, si former President Rodrigo Duterte. Kung ano yan, mga sangkay, yan po ay ating alamin. Anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, may nangyari po kay Tatay Digong. Ito po mga sangkay. Nakarang araw, hinihiling po no, ng team ni Pangulong o former President Rodrigo Duterte itong tinatawag na interim release ni former President Rodrigo Duterte, mga sangkay. Ngayon, ito yung medyo bad news na malamang hindi po ikatutuwa ito, mga sangkay, ng mga taga-suporta ng ating dating Pangulo. Hiniling daw po ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa korte na ibasura ang interim release plea ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, anong nangyari, mga sangkay? No? Bakit mukhang hindi pumapabor ang kinakaharap ni former President Rodrigo Duterte ngayon sa kanya, no? Hindi po umaayon sa kung ano man ang kagustuhan nila. Hindi ba magaling yung kanilang lawyer? Well, ito, alamin po natin, mga sangkay. Sabi ko nga, kung ako lang, kung ang ano ko dyan, ang posisyon ko dyan, opinion ko, kung hindi lang po sana talaga inaway-away ni Tatay Digong ang administrasyong ito, hindi talaga siya hahantong sa ganito eh. Kasi tutulungan po siya ni PBBM eh. I mean po, proteksyonan po talaga siya dito. Kasi, remember, from the very start, sinabi na po talaga ni PBBM, hindi po pwedeng gumalaw itong ICC. Wala silang gagalawin dito sa Pilipinas. Hindi kami bahagi ng ICC. Kahit po nung time, mga sangkay, na nagkakalabuan na, bumabanat na po si PRRD, banat na po ng banat, halos inaaraw-araw na si dating Pangulong si PBBM. Wala, ayaw po talaga. Naninindigan talaga yung dating itong si PBBM na hindi po pwedeng galawin yung dating Pangulo nitong ICC. 'Di ba? Pero mga sangkay, sabi pa nga, lahat ng tao mayroon pong sukdulan, lahat po ng pagpapasensya eh. Kung kaya't, mga sangkay, nawalan na po ng amor siguro si PBBM, pinabayaan niya na mahablot, mga sangkay, ng ICC sa pamamagitan po ng koneksyon sa Interpol at Interpol sa ating otoridad. So, ang nangyari, nandun na po siya ngayon sa ICC. So, ngayon, mga sangkay, ayon po sa report, ito, basahin po natin. Hiniling daw po ng Office of the Prosecutor ng International o ICC sa korte na ibasura ang interim release plea ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinuturing umano ng prosekusyon na flight risk si Duterte dahil sa hindi nito pagkilala sa kapangyarihan ng korte at sa pahayag ng kanyang pamilya na ang sakote daw po sa kanya, mga sangkay, ay illegal. Di ba? Ayan po, mga sangkay, ang sinasabi ng family ni former President Rodrigo Duterte. Hindi daw po kasi, ayon po doon, mga sangkay, hindi dapat ito pagbigyan. Kasi una, hindi naman nila kinikilala yung korte natin. O yung ICC na siyang babalangkas o magigisa sa mga sangkay sa kanya. Ito mga paratang sa kanya. Di ba? Hindi daw po kinikilala ang ICC. Pangalawa, ang nila dito, mga sangkay, ito daw po ay paghablot sa dating Pangulo na parang ang dating illegal. Ayon po sa pamilya ni PRRD, at ang term, mga sangkay, ito po naka-highlight. Sa isang
nasa 50 na pahinang dokumento na isinumite noong Hunyo 23, tinutulan ng prosekusyon ang kahilingan ng defense team. Bad news. Yun talaga yung bad news, mga sangkay. Ang defense team, tinutulan daw po ang kahilingan ng defense team ni Duterte na siya ay pansamantalang palayain bago ang nakatakdang confirmation charges hearing sa Setyembre 23, 2025. Kasi nga matagal pa, mga sangkay, matagal pa po yung hearing. No, sa September 23 pa po eh. So, ilang buwan pa po yan, mga sangkay. Kaya inihiling nila na, kumbaga, palayain naman kasi matanda na eh. Kumbaga, may punto naman kasi matanda na din po talaga si former President Rodrigo Duterte. Kaya nga ang naisip ko lang dyan, bakit hindi makipag-ayos o makipag-ugnayan ang mga Duterte kay PBBM nung wala na pong sinasabi? Kasi may mga kondisyon pa mga sangkay, di ba? Na parang sila po ang nakaupo sa Malacanang. Hindi po pwede yun. Presidente yan ng Pilipinas. Ang malupit pa doon, Marcos yan. Hindi mo yan mababasa-basta ng areglo ng pananakot. Marcos yan eh. Paano mo matatakot ang isang Marcos? Hanggat maaari nga, pinipigilan ni PBBM mga sangkay na ipakita kung ano po yung kabangisan nila eh. 'Di ba? Para hindi po lalong maano yung pangalan nila mga sangkay sa publiko na kumbaga, 'di ba? Alam naman po natin yung paratang sa kanila ng mga dilawan. So yan pong iniiwasan ni PBBM. Mag-usap na lang po sana. Ng pasikreto lang, yung tipong huwag na tayo mag-away para sa kapayapaan ng ating bansa. Ewan ko lang kung hindi marilis yung si PRRD. Sabi dito, iginiit ni ICC Deputy Prosecutor Mame na may mga posibleng banta kung palalayain si Duterte. Kabilang ang posibilidad nitong pagtakas. Yung isa sa mga posibilidad, tatakas, parang si Harry Roque. Hindi pa rin bumabalik sa Pilipinas. 'Di ba? Nagkakalat sa ibang bansa. Pagtakas, pananakot sa mga witness, at pagpapatuloy ng tingin ko ewan ko lang pagpapatuloy daw po ng krimen. Ewan. Paano gagawin 'yon? Si Duterte ay nasa kustodiya ng ICC para harapin ang kanyang kaso. Well, mukhang tingin ko talaga malabo to pagbigyan. Malabo to mga sangkay. Ngayon, tingnan natin kung ano po ang magagawa nitong kahilingan mga sangkay ng ICC prosecutor na hinihiling na ibasura ito. Kung kayong tatanungin mga sangkay, dapat bang pansamantala mai-release itong si PRRD? Hanggang sa September mga sangkay, nagigisay na po itong kanyang kaso. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.